Kabanata 1241. Kinusat ni Benjamin ang kanyang mga mata at inutusan si Sean, dalhin siya kaagad sa ospital. Okay, Benjamin. Dali-dali namang binuhat ni Sean si Tim at lumabas. Zachary. Tinitigan ni Tim si Zachary, gustong sumama sa kanya ang huli. Tim, samahan mo si Mr. Bailey sa ospital. Susunod kami sa iyo, pag-alo ni Zachary kay Tim. Gusto niyang makita kung paano haharapin ng kanyang ama ang dalawang lalaki. Nang makita ni Julian si Benjamin, ang kanyang puso ay nanginig, at siya ay natakot sa isang sulok, sinusubukan ang kanyang makakaya upang mabawasan ang kanyang presensya. Napatingin si Benjamin kay Zachary at nagsalita sa mahinang boses. Nasaktan ka ba? Umiling si Zachary. Napuno ng paghanga ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanyang ama. Sobrang cool ni Daddy ngayon lang. Nakahinga ng maluwag si Benjamin bago mahigpit na nagutos, umalis ka na kasama si Tim. Napakagatlabi si Zachary, ayaw pang umalis. Lumapit si Kingsley at hinaila ang bata. Labas muna tayo. Mabilis na tiningnan ni Zachary si Benjamin at nag-aalalang nagsalita, mag-ingat ka. Okay, tumango si Benjamin. Ngayong alam niyang ligtas na ang kanyang mga anak, bahagyang nabawasan ang kanyang puot. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang matalim na tingin kay Justin at pinulupot ang kanyang mga labi sa isang panunuya. Justin Rogers, nanginginig ang buong katawan ni Justin. Si Benjamin ay masyadong matalino, na ginawang walang saysay ang pagbabalat kayo ni Justin. Hinubad niya ang maskara at sinalubong niya ang matalim na mga mata ni Benjamin. Mr. Graham, matagal nang hindi nagkikita. Ngumuso si Benjamin, naglabas ng nakakatakot na aura. Matalim ang kanyang titig at puno ng hangarin na pumatay. Hindi ba't isa kang pangahas, kinikidnap ang anak ko. Napalunok si Justin at ngumiti ng nakakaloko. Kasabwat lang ako sa pangyayaring ito, hindi ang utak. Ang pamangkin mo ang gumawa ng ideya. Agad na inilipat ni Justin ang sisi kay Julian, dahilan para mapangiti ang huli bilang tugon. Siya ay sumigaw kay Justin, Justin, isa kang kasuklam-suklam na tao. Ito ay malinaw na ang iyong ideya. Sinabi mo na dapat nating puntiryahin ang mga taong pinapahalagahan ni Uncle Benjamin upang harapin siya. Kung hindi dahil sa panguudyok ni Justin, hindi makikitungo si Julian sa mga bata. Sa pagharap kay Benjamin, si Julian ay kumilos na parang isang wimp, at sabik na nagpapaliwanag sa kanyang tiyuhin, Tito Benjamin, ito lang ang ideya ni Justin. Niloko niya ako. Ang mga taong kumidnap kina Tim at Zachary ay mga kampa ni Justin. Sabi niya kaya kung iligtas ang tatay ko sa pamamagitan ng pananakot sa iyo sa ganitong paraan. Wala akong ginawa. Maaari mong isagawa ang investigasyon. Inilibot ni Justin ang kanyang mga mata. Napakaduwag niya, ngunit nangangarap siyang makamit ang magagandang bagay. Napagkamalan ko siya. Madali siyang manipulahin ngunit walang kakayahan na sundin kapag humahawak. Malalaking problema. Walang pakialam si Benjamin sa kanilang paglilipat ng sisi. Itinaas niya ang baril sa kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata ni Julian at Justin at sabay na nagsalita. Benjamin, dinala namin dito ang mga anak mo at hindi namin sila sinaktan. Ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Pag-usapan natin ito. Tito Benjamin, nagkamali ako. Pakiusap huwag mo akong patayin. Ako ang nag-iisang anak na lalaki ng aking ama. Nasa bingit ng desperasyon si Julian na halos lumuhad. Isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa mukha ni Benjamin. Sa sumunod na segundo, umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril na may kasamang hiyawan ng matinding takot. Dalawang magkasunod na putok ang pinaputukan, ang isa ay tumama sa hita ni Julian habang ang isa naman ay tumama sa mga hita ni Justin. Mga kulay na pinatuyo mula sa mga mukha. Napaluhod sila sa matinding pananakit ng kanilang mga hita. Turuan mo sila ng leksyon. Hinay pa ni Benjamin ang busol ng baril at malamig na utos kina Ethan at Jack. Ang dalawang lalaki sa likod niya ay sumulong, bawat isa ay marahas na humawak kay Julian at Justin sa kwelyo, at sinimulan silang bugbugin. Fuck! How dare they kidnap Tim and Zachary? Ang mga bata ay dapat na natakot sa kanilang mga talino. Umangangaw mula sa silid ang masakit na hiyawan, na ikinagulat ng mga ibon sa paligid sa paglipad. Si Ethan at Jack ay mga dalubhasa sa pagpapahirap sa iba. Pagtamaan sina Julian at Justin sa kanilang mga kritikal na lugar, walang awang binugbog ang huli hanggang sa hinihiling nilang patay na sila. Si Benjamin ay nakatayo sa isang tabi, pinapanood ang duo na nagdurusa ng walang pakialam. Itapon mo sila sa dagat. Sabay na mutla sina Julian at Justin. Kabanata 1242. Benjamin, ikaw.
Si Justin ay nasa tabi ng galit, ngunit siya ay napigilan at hindi makawala. Tito Benjamin, nagkamali ako. Ako ang nag-iisang anak na lalaki ng aking ama. Pakiusap, iligtas mo ako kahit minsan. Parang multo ang mukha ni Julian. Dahil sa malupit na pag-uugali ni Benjamin, natakot siya na walang puwang para makawala siya sa mahirap na kalagayan. Spare you this time. Anong sinabi ko sa'yo noon, Julian? Sinaman ang tingin ni Benjamin ang kanyang pamangkin. Pakiramdam ni Julian ay para siyang nakatitig sa mukha ni kamatayan. Tito Benjamin, talagang pinagsisihan ni Julian ang kanyang ginawa. Insulsalan ako ni Justin. Ang tanga ko sa pakikinig sa kanya. Ikinaway ni Benjamin ang kanyang kamay. Ginapos ni na Ethan at Jack sina Justin at Julian, binalatan ang kanilang mga bibig, at sabay-sabay na kinaladkad palabas. Personal na sinamahan ni na Ethan at Jack ang dalawang nagkasala sa dagat habang si Benjamin ay nagmaneho pabalik sa ospital. Ang dalawang bata ay dinala sa ospital ni Sean at Kingsley ng maaga. Bago pa man siya makarating ay tumawag si Erisa. Sinagot ni Benjamin ang kanyang telepono gamit ang Bluetooth system ng kanyang sasakyan. Oo, anong problema? Benjamin, buong araw akong hindi mapalagay. Ayos lang ba ang lahat sa iyo? Walang matukoy na kakaiba si Erisa sa boses nito, ngunit natakot siya na baka may itinatago ito sa kanya. Ayos na ang lahat, huwag kang mag-overthink. Papunta na ako ngayon sa ospital, pag-alo niya sa kanya, hindi niya pinahintulutan na makakita siya ng anumang mali. Nang marinig niyang papunta na siya, nakahinga ng maluwag si Erisa. Dahil ayos na si Benjamin, may nangyari kayang masama sa mga bata. Kadalasan ay binibisita nila ako sa ospital pagkatapos ng klase. Bakit sila dumiretso sa bahay ngayon? Sa sobrang pagkapagod, dinial niya ang numero ni Zachary. Laking gulat ni Zachary nang makita ang papasok na tawag ni Erisa. Si Mommy naman, nilanat si Tim at medyo nahihibang. Nakaramdam siya ng hindi komportable sa kabuuan. Nang marinig ni Tim na tumawag ang kanilang ina, biglang napagtanto ni Tim kung gaano niya kami si Erisa. Mommy, pinunasan ni Zachary ang pawis ni Tim at pinaalalahanan ng huli, Tim, kakausapin ko muna si Mommy. Huwag kang maingay. Kung gagawin mo, malalaman ni Mommy na may mali, at mag-aalala siya. Okay, bilasan mo at sagutin mo ang tawag. Huwag mo nang paghintayin si Mommy. Napakagatlabi si Tim. Puno ng pawis ang kanyang noo. Hinawakan siya ni Sean, hindi niya hinayaang magkamot ng kahit anong parte ng katawan niya. Pagkatapos ng tawag, nagsalita si Zachary gamit ang normal na boses. Mommy, miss mo na ba ako? Bakit mo ako tinatawag ulit? Sweetheart, nasaan ka? Tanong ni Erisa, nakikinig ng mabuti sa mga tunog sa kabilang linya. Nakauwi na po kami. Mommy, may kailangan po ba kayo? Walang nakitang kakaiba si Erisa. Gayunpaman, hindi niya maalis ang kanyang pagkabalisa. Pupunta ka ba sa ospital, sweetheart? Masama ang pakiramdam niya nang hindi nakikita ang kanyang mga anak. Oo naman, medyo late na tayo. Naiinip ka ba, Mommy? Kung oo, manood ka ng ilang palabas sa telebisyon. Pupunta kami kaagad sa ospital kapag handa na kami. Mommy, medyo busy kami dito, kaya ibababa ko na ang tawag. See you later. Tinapos na ni Zachary ang tawag matapos ang kanyang mga pangungusap. Pagkatapos mag-isip-isip sandali, nagpa siya si Erisa na kontaken si Bradley. Boss, naiinip ka na ba sa paghihintay? Kasalanan ko lahat ito. Umiinom ako ng kape kasama si Ethan at nakalimutan kong tumugon sa iyong mga mensahe, sabi ni Bradley. Nang marinig ang kaguluhan sa dulo ni Bradley, nagsalubong ang kilay ni Erisa. Bakit ang ingay doon? Nasa pantalan siya, kung saan abala ang lahat sa paghatak kina Julian at Justin papunta sa bangka. Ngumiti si Bradley at tinakpan ang handset. Napuno sila ng trabaho. Maayos ang lahat sa kumpanya. Mas hektik lang kaysa karaniwan sa opisina ngayon. Oh, hindi niya maiwasang mahanap ang kakaibang mga pangyayari. Sinasabi sa akin ng lahat na okay lang ang lahat. Nakipagsabwatan ba sila para itago ako sa dilim? Anong ginagawa ni Benjamin? Natahimik si Bradley ng ilang sandali habang binibigkas niya si Ethan para tanungin kung nasaan si Benjamin. Nagpunta si Mr. Graham sa ospital, sabi ni Ethan kay Bradley ng mahina. Nagmamadaling nagulat si Bradley kay Erisa, Boss, pumunta si Mr. Graham sa ospital. Sa wakas ay napahinga na rin ang mga hinala ni Erisa matapos niyang marinig iyon. Kabanata 1243. Matapos maibalik sa ospital ang dalawang bata, nagmadaling inayos ni Sean ang mga pagsusuri sa dugo.
Ang mukha ni Tim ay natatakpan ng mga pulang bukol, tulad ng maliliit na paltos, at ang pantal ay kumalat sa kanyang katawan. Hindi siya mahawakan ni Zachary, kaya kinailangan ni Kingsley na pumasok para pigilan siya sa pagkakamot sa kanyang katawan. Tim, subukan mong tiisin. Ang pagkamot ay masisira ang balat mo. Mag-aalala sa'yo ang daddy at mommy mo. Let me give you a rub. Mabibigyan ka namin ng shot kapag tapos na si Mr. Bailey sa test. Maghintay ka lang dyan, okay? Sinuyo ni Kingsley si Tim habang marahang hinihimas ang katawan gamit ang palad. Napakunot ang noo ni Zachary habang napakagatlabi. Sumama rin siya kay Kingsley sa paghimas sa kanyang katawan. Napakatiis ko, naging mabigat ang paghinga ni Tim. Nang makita kung gaano kahabag-habag ang bata, naawa si Kingsley sa kanya. Bakit siya ganyan? Can we give him some shots? Nag-aalalang tanong ni Kingsley sa isa sa mga doktor. Si Sean, bago siya umalis, ay inutusan ng ibang mga doktor na subaybayan ang kalagayan ni Tim. Samantala, dumating na rin si Benjamin sa ospital. Nagmamadali siyang pumunta sa emergency unit nang malaman niyang naroon si Tim. Kamusta si Tim? Nang makita si Tim na nasa mga bisig ni Kingsley, na natatakpan ng mga pulang bukol, hindi maiwasan ni Benjamin na makaramdam ng isang kirot ng pagkabalisa. Bakit walang gumagamot sa kanya? Sigaw niya. Nagsimulang magpanik ang lahat. Si Dr. Bailey ay nagsasagawa ng isang lab test ngayon. Painumin muna natin si Tim. Ang lahat ng mga doktor at nurse ay nagsimulang kumilos, abala sa paligid upang asikasuhin ang kanilang mga tungkulin. Nakakunot ang noo, sinubukang tawagan ni Benjamin si Sean ngunit hindi ito makontak. Agad na nagdilim ang mukha ni Benjamin. Dapat nasa lab ngayon si Sean. Pagdating pa lang niya sa ospital, dumiretso siya para magpasuri ng dugo. Huwag kang masyadong mag-alala, tiniyak ni Kingsley kay Benjamin. Sige. Nakuha ko na ang resulta. Bago pa makapagsalita si Benjamin ay sumugod si Sean na hingal. Agad niyang ibinigay ang resulta sa isang kasamahan. Bigyan mo ang bata ng gamot ngayon din. Anong problema ni Tim? Tinitigan ni Benjamin si Sean, puno ng pag-aalala ang kanyang puso. Ipinahayag din ni Zachary ang kanyang pag-aalala. Mr. Bailey, kumusta si Tim? Seryoso ba? Si Sean, hinahabol pa rin ang kanyang hininga, ay itinaas ang kanyang kamay upang hudyat silang maghintay, na nagpupumilit na magsalita sa pagitan ng mga paghinga. Sabihin mo lang sa amin, kamusta si Tim? Lalong lumaki ang pananabik ni Kingsley na malaman ang resulta nang hindi kaagad tumugon si Sean. Naalasan ba siya? Sinaman ang tingin ni Benjamin si Sean, sabik na naghihintay ng tugon. Matapos huminga ng malalim, sumagot si Sean, huwag kang mag-alala, hindi siya nalalason. Nagkaroon lang siya ng allergic reaction. Magpapatulo kami, at magiging maayos siya. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata, tila nag-aalinlangan. Sigurado ka bang allergy lang yan? Mukhang malubha ang kondisyon niya. Bahagyang umawang ang labi ni Sean. Iba't iba ang reaksyon ng iba't ibang tao sa iba't ibang allergens. Nakaranas na rin si Gavin ng mga allergic reaction dati. Medyo banayad ang kondisyon ni Tim. Sa mas malala pang kaso, maaaring mabigla pa ang ilang pasyente. Inabot ni Benjamin at marahang kinuha si Tim mula sa mga braso ni Kingsley. Tawag niya sa mas mahinang tono. Tim, Daddy. Idinilat ng batang lalaki ang kanyang mga mata, mukhang mahina, at sinulyapan si Benjamin. Nanginginig ang puso ni Benjamin habang hinahaplos ang maliit na mukha ng anak. Maghintay ka dyan. Malapit ka ng iiniksyon ng doktor, at gagaling ka pagkatapos nito. Humig si Tim bilang. Tugon, ikinuyom ang kanyang mga kamao upang pigilan ang pagnanasang kumamo sa kanyang katawan. Namumula ang mga mata ni Zachary nang makita niya si Tim sa sobrang pagkabalisa. Nandito na ang gamot. Mabilis na bumalik ang doktor na responsable sa pagkuha ng gamot. Ibigay mo sa akin. Hingal na hingal, ininom ni Sean ang gamot at agad na iniksyon kay Tim. Napangiwi si Tim sa sakit, kagatlabi. Sinaman ng tingin ni Benjamin si Sean. Maging mas malumanay. Isang mapait na ngiti lang ang naisagot ni Sean. Pagkatapos bigyan ng iniksyon si Tim, sinimulan niya ang intravenous drip. Tim, mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Marahang hinaplos ni Sean na naaawa din sa bata ang likod ng ulo nito. Sobrang makati. Kumunat ang noo ni Tim, na nagpapakitang hindi pa siya nakakahanap ng ginhawa mula sa discomfort. Marahang hinimas ni Benjamin ang kanyang katawan. Nag-iingat siya na huwag hawakan ang mga apektadong bahagi sa kanyang mukha. Magpapahid pa ako ng gamot sa katawan niya, sabi ni Sean kay Benjamin.
Bilisan mo, binaril siya ni Benjamin ng mga punyal. Sige, nagmamadaling umalis si Sean para ihanda ang gamot. Kabanata 1244. May nararamdaman ka bang discomfort maliban sa pangangati? Mahinang tanong ni Benjamin kay Tim. Mabilis ang paghinga ni Tim habang ipinilig ang kanyang ulo, na nagsasabing, nakakainis talaga. Kumunat ang noo ni Benjamin bago nagtaas ng boses. Bakit hindi pa nagkakabisa ang gamot? Nag-iwas ng tingin ang ibang mga doktor at nurse. Sinulyapan ni Kingsley ang mga nag-aalalang mukha bago siya aliwin. Baka magtagal. Walang silbi. Napaungol si Benjamin sa galit. Ang lahat ng nasa emergency ward ay tanging namamalagi lamang. Sa wakas ay bumalik si Sean dala ang medicated ointment sa pagmamadali. Tanggalin mo ang damit ni Tim. Humakbang ang mga doktor at nurse, na gustong habulin si Tim, ngunit nang makita nila ang maliit na batang lalaki na nakahiga sa mga bisig ni Benjamin, nag-alinlangan silang lumapit. Nang mapansin niyon, napangiti si Sean. Benjamin, gusto mo bang ako ang gumawa nito, o ikaw mismo ang gagawa? Nakakunot ang noo, tumingin si Benjamin kay Sean bago ito mahigpit na binalaan. Mas mabuting prituhin mo siya ng maayos. Tingnan mo ang mga pantal sa kanyang katawan. Ipapahid ko na ngayon ang gamot. Magpapagaan ang pakiramdam mo, sabi ni Sean. Benjamin, dapat mo siyang ibaba para maipahid ko ang ointment nang hindi ito natatanggap sa iyo. Ituloy mo lang yan. Putol ni Benjamin, hindi na makayanan ang anumang karagdagang pagkaantala. Napaawang ang bibig ni Sean. Hindi lang na-appreciate ni Benjamin ang kanyang paalala, kundi tinaasan pa niya ito ng boses. Gawin mo na agad. Walang ibang pagkaantala, umakyat si Sean at tinanggal ang sando ni Tim. Nang makita ng lahat ang maliit na batang lalaki na nababalot ng pulang pantal, ang kanilang puso ay nanikip sa pag-aalala. Tim, huwag mong kalmutin ang katawan mo. Baka masira ang balat mo. Agad namang hinawakan ni Zachary ang kamay ni Tim, pinipigilan itong mangungulit. Marahang hinimas ni Benjamin ang katawan ni Tim, mahigpit na hinawakan ang mga kamay nito. Cherry, umupo ka muna saglit at hayaan mo siyang hawakan ito, bilin ni Benjamin kay Zachary. Itinuro ang kanyang mahigpit na tingin kay Sean. Ang huli ay maaari lamang magpanggap na hindi napansin ang hindi pagsang-ayon na tingin ni Benjamin at nagsimulang maglagay ng pamahid kay Tim. Mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Malumanay na tanong ni Sean kay Tim habang nilagyan niya ng makapal na patong ng ointment ang kanya. Katawan. Yeah, it cools me down a little. Tumango si Tim. Mabuti naman. Nawala ang Katie, diba? Napangiti si Sean habang patuloy na naglalagay ng ointment sa iba pang allergic area sa katawan ni Tim. Hinawakan ni Benjamin si Tim sa kanyang mga bisig, hindi alintana ang ointment na hindi sinasadyang nagsipilyo sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Habang karga-karga ng isang kamay si Tim, sinubukan niyang ilabas ang phone niya sa bulsa. Hayaan mo ako. Napansin ni Zachary at yumuko sa tabi ni Benjamin, kinuha ang telepono mula sa kanyang bulsa. Si Mommy naman. Namilog ang mga mata ni Benjamin. Tumawag siguro siya para tanungin kung dumating na ako. Ilagay mo sa speaker, utos ni Benjamin. Nag-swipe si Zachary para sagutin ang tawag, saka inilapit ang telepono sa tenga ni Benjamin. Darling, where are you? Hindi ka pa ba dumadating? Lalong nag-alala si Erisa dahil mas matagal si Benjamin kaysa sa karaniwan bago makarating sa ospital mula sa opisina. Tumango si Benjamin bilang tugon. Naipit ako sa traffic sa junction sa harap ng ospital. Ang kanyang kalmado at nakolektang kilos habang nagsasabi ng kasinungalingan ay nagulat sa lahat. Sina Sean at Kingsley ay nagpalitan ng amused glances habang si Zachary ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang kanyang ama ay isang mahusay na sinungaling na walang iniwan na bakas ng hinala. Take your time. Don't rush. I was just checking where you were, sagot ni Erisa, na nakakaramdam ng ginhawa. Magpahinga ka muna. Pupunta ako doon, tiniyak ni Benjamin kay Erisa, na binabantayan si Tim upang maiwasan ang anumang ingay. Si Tim ay naglaro kasama, pinananatiling walang imak sa buong tawag. Okay, got it, tugon ni Erisa bago i-end ang tawag. Sige. Tinapos na ng mami mo ang tawag. Nilinggan ni Benjamin si Zachary, sinabihan itong iligpit ang telepono. Hindi ko akalain na magsisinungaling ka rin. Hindi mapigilan ni Zachary ang pagtawanan siya. Napatingin si Benjamin sa bata. Ayoko lang na mag-alala siya. Buong araw siyang nag-aalala. Napakurap si Zachary na hindi makapaniwala. Talagang tumpak ang instinct ni mami.
Kabanata 1245. Nang marinig ang sinabi ni Zachary, natigilan ang lahat. Pagkatapos ng lahat, may mga pagkakataon na ang telepathic na link sa pagitan ng isang ina at kanyang anak ay maaaring maging tumpak. Salamat at hindi alam ni Erisa ang tungkol dito. Kung hindi, mag-aalala siyang may sakit. Pahayag ni Sean habang sinusulyapan si Benjamin. Sa sumunod na segundo, nilagyan niya ng ointment si Tim at inayos ang bata. Gayunpaman, ang premonition ni Erisa ay tiyak, bulalas ni Kingsley. Kung masasabi lang niya kung sino ang biktima bago dumating ang kasawian. Kung gayon, maiiwasan ito ng tao. Ako ang may kasalanan kung bakit hindi ako nagpapansinan. Ungol ni Zachary, kawawang Tim. Kung naging maingat lang sana ako, hindi sana tayo nahulog sa bitag. Kasalanan ko lahat, wala itong kinalaman sa iyo, tanga kang bata. Sabi ni Kingsley habang marahang kumatok sa ulo ni Zachary. Ligtas na kayong lahat, kaya itigil mo na ang sisihin mo sa sarili mo. Sa kabila ng katiyakan, nahihiyang sumulyap si Zachary sa kanyang ama, iniisip kung maaaring sisihin siya ng huli sa pangyayari. Hindi nagtagal at napagtanto ni Benjamin kung gaano katikat ang bata, at lamambat ang kanyang puso sa nakita. Normal lang na hindi pansinin ang mga senyales ng iba na nagbabalak laban sa iyo. Maging mas maingat ka sa hinaharap. Ikaw, aren't to blame for what happened today, pagsuyo niya. Tumango si Zachary. Naiintindihan ko. Mag-iingat ako sa susunod. Nga pala, gusto mo bang puntahan si Mommy? Kung hindi, mag-aalala rin siya sa iyo. Tama siya, Benjamin. Dahil naging matatag na ang kalagayan ni Tim, dapat kang magmadali kay Erisa. Hawak natin ang kuta dito, udyok ni Sean. Ibinaba ni Benjamin ang tingin sa batang kalong niya. Gumagana yata ang ointment. Hindi na kinukulit ni Tim ang sarili. Tim, gamaan na ba ang pakiramdam mo? Tanong niya na nakakunot pa rin ang noo sa pag-aalala. Oo, ako nga, sagot ni Tim sabay tango. Hindi na ganoon katindi, pero medyo inaantok na ako. Right on cue, humikab ang bata. Well, siguro dahil sa IV drip. Sige na matulog ka na, Tim. Wala kang dapat ipag-alala sa ospital. I promise you'll be fine once you wake up, sabi ni Sean habang ginulo ang buhok ni Tim. Noon lang, naramdaman ni Benjamin ang noo ni Tim, at napagtanto niyang medyo nilalagnat pa ang bata. Nilalagnat pa rin siya. Sinalubong ni Sean ang nagyayelong tingin ni Benjamin at dali-daling nagpaliwanag, karaniwan sa mga allergy na mauwi sa lagnat, ngunit ang mababang antas ng lagnat ni Tim ay hindi gaanong isyo. Bibigyan ko muna siya ng malamig na compress, at kung hindi iyon makakatulong. Magre-reseta ako ng gamot sa lagnat para sa kanya. Makalipas ang ilang segundo, inutusan niya ang isang nurse na pakainin si Tim ng isang baso ng maligamgam na tubig bago inihiga ang huli sa kama. Nag-aalala pa rin sa kanyang anak, pansamantalang nanatili si Benjamin sa tabi ng bata hanggang sa maramdaman niyang handa na siyang puntahan si Erisa. Si Zachary, gayunpaman, ay nanatili kasama sina Kingsley at Sean upang alagaan si Tim. Nang tuluyang pumasok si Benjamin sa ward ni Erisa, nakita niya itong nakaupo sa kama at nakatingin sa labas ng bintana, puno ng pagkabalisa ang mukha nito. Anong tinitingin-tingin mo? Nang marinig ang boses ng lalaki, lumingon si Erisa at tumingin sa kanya ng may keganhawahan at saya. Nandito ka na. Nang makitang nag-aalala ito sa kanya, ngumiti si Benjamin sa sarili at humakbang palapit. Matapos guluhin ang buhok niya, sumandal siya at hinalikan siya. Marahang itinulak ni Erisa ang lalaki nang maramdaman ang mainit na pamumula sa kanyang pisngi. Grabe ang traffic kanina. Namiss mo ba ako? Pabirong tanong ni Benjamin, ni minsan ay hindi inaalis ang tingin sa kagandahang nasa harapan niya. Siyempre hindi. Napangisi si Erisa. Nagtanong lang ako dahil natagalan ka bago makarating dito, at medyo nag-alala ako. Humalaklak si Benjamin at pinisil ang kanyang ilong ng mapaglaro. Kung gayon, gumagaan ka na ba ngayon? Sinulyapan siya ni Erisa at nagpakawala ng mahinang buntong hininga. Tinawagan mo ba ang mga bata? Bakit? Nami-miss mo ba ang mga maliliit? Pang-aasar ni Benjamin habang nakaupo sa tabi niya. Tumango si Erisa. Arg, hindi ako nakikita ng mga bata kaya hindi ako mapalagay. Nasa bahay ang mga bata. Dadalan kanila ng masasarap na pagkain, sabi ni Benjamin nang hindi nawawala. One thing was for sure, wala siyang ibinibigay tungkol kay Tim. Sa kabutihang palad, pinatunayan ng ulat ni Benjamin ang ulat ng mga bata, kaya walang nakitang dahilan si Erisa para mag-overthink sa sitwasyon. Noon, palagi silang dumiretso sa ospital, ngunit umuwi sila ngayon.
Ngumiti si Benjamin. Tatawag ba ako para tanungin kung anong oras sila pupunta dito? Kabanata 1246. Hindi, ayos lang. Sigurado akong malapit na sila, sagot ni Erisa. Nang mapansin niyang nakatitig si Benjamin sa kanya, hindi niya naiwasang umiwas ng tingin. Bakit ka nakatingin sa akin? Nahihiyang tanong niya. Isang kislap ng kalokohan ang sumilay sa mga mata ni Benjamin habang nakangisi ang kanyang mga labi. Bakit hindi? Matagal na rin simula noong pinagpipiestahan kita. Namumula pa rin, binigyan ni Erisa ang lalaki ng nakakalokong tingin. Hindi mo ba ako nakita kaninang umaga? Hindi sapat iyan. Bulong ni Benjamin bago kinurot ang mukha ni Erisa, na nagdulot ng ngiti sa kanya. Dahil mas masaya si Erisa, mas nakaramdam din ng kagaanan si Benjamin. Gusto mo ng tubig? Oo, pakiusap. Kaagad pagkatapos, pinunan ni Benjamin ng tubig ang tasa ni Erisa at hinigop ito para tingnan ang temperatura. Medyo mainit. Kung ganoon, iinuman ko ito mamaya. Sabi ni Erisa bago sinilip ang sapatos ng lalaki. Bakit marumi ang sapatos ni Benjamin? Kakaiba iyon. Noon pa man ay medyo malinis na siya, kaya paanong hindi niya napansin ang putik sa kanyang sapatos? Galing ka ba sa opisina? Napataas ang kilay ni Benjamin nang masalubong niya ang tingin ni Erisa. Oo, anong problema? Oh, mahal. Wala namang dahilan para malaman niya, di ba? Pinagmasdan ni Erisa si Benjamin, hindi pa rin sigurado kung nagsisinungaling ang huli sa kanya. Sa sumunod na segundo, itinuro niya ang kanyang sapatos. Paano mo sila natamo? Hindi umulan ngayon, kaya saan kaya nanggaling ang putik? Nagpunta ba siya sa ibang lugar? Tumawa si Benjamin, kumislap sa kanyang mga mata. Oh, ito. Hindi ko sinasadyang nadumihan ang aking sapatos habang naglalaro ng golf kasama ang isang kaibigan. Sa kasamaang palad, nagmamadali akong bumalik sa opisina, kaya wala akong oras upang linisin ang mga ito. Sa kabila ng paliwanag, nanatiling may pag-aalinlangan si Erisa. Mabilis na nagpalit si Benjamin ng tsinelas at inutusan ng isa sa kanyang mga bodyguard na ipadala ang mga leather na sapatos para sa paglilinis. Dahil doon, nagpasya siyang ibahin ang usapan. Pumunta na ba si Sean para bigyan ka ng injection? Umiling si Erisa. Hindi ko siya nakita buong hapon. Tumango si Benjamin bago dinala sa kanya ang baso ng tubig kanina. Here you go. Pwede mo na itong inumin. Nang walang alinlangan pa, tinunggan ni Erisa ang tubig sa isang lagok. Oh, kailangan kong gumamit ulit ng restroom. Ihahatid kita doon. Okay. Sa takot na baka mag-alala si Benjamin sa kanya, masunuring naghintay si Erisa na buhatin. Gaya ng dati, binuhat siya ni Benjamin nang hindi pinagpapawisan at humakbang patungo sa banyo. Paano mo ginagamit ang banyo kapag wala ako? Saglit na hindi alam ni Erisa kung matatawa ba siya o maiiyak. Tatawag ako ng nurse. Sus, hindi ba niya alam na may available na bedpans? Tumango si Benjamin at ngumisi sa kanya. Mabuti, gaano ka masunurin? Speechless, kinurot ni Erisa ang braso ng lalaki. Hoy, kailan pa ako hindi naging masunurin? Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Benjamin ang mapangiti. Kaya lang, nanatili siya sa ward kasama si Erisa at pinakain ito ng mga prutas hanggang sa magsimula itong tumango. Ito na, magagamit ko ang pagkakataon para hanapin si Sean. Matulog ka na kung pagod ka. Gigisingan kita kapag nandito na ang mga bata. Samantala, hahanapin ko si Sean. Okay, nang mahihiga na ni Benjamin si Erisa sa kama, naghintay siya hanggang sa makatulog ito bago umalis sa ward. Sa pag-iisip pa rin ng kalagayan ni Tim, inutusan niya ang kanyang bodyguard na bantayan si Erisa at tumungo sa emergency room. Mabuti na lang at mahimbing ang tulog ni Erisa at walang alam sa pagkaka-ospital ng anak. Samantala, tinapos na ni Zachary ang isang tawag sa telepono kasama si Gavin at ang iba pa nang makita niya. Ang kanyang ama na naglalakad palapit sa kanya. Bakit ka nandito? Paano kung malaman ni Mommy? Napatingin si Benjamin sa kanyang anak. Umalis lang ako pagkatapos niyang makatulog. Sa kabila niyon, sumilip si Zachary sa likod ng lalaki at nakahinga lang ng maluwag nang matiyak niyang wala ang kanyang ina. Kamusta si Tim? Mas maganda ang ginagawa ni Tim, iniulat ni Zachary. Ang mga pantal sa kanyang mukha ay hindi kasing pula at pamamagagaya ng dati. Tumango si Benjamin at naglakad papasok sa ward, kasama si Zachary na nakasunod sa likuran. Hindi na kailangang sabihin, nagulat din sina Kingsley at Sean nang makita ang lalaki. Di ba sabi namin samahan mo si Erisa? Bakit ka bumalik? Nag-aalala pa rin ako kay Tim.
Bumaba na ba ang lagnat niya? Tanong ni Benjamin habang lumingon kay Sean. Kung tutuusin, interesado lang siyang malaman ang kalagayan ng kanyang anak. Kabanata 1247. Kinukuha ko ang temperatura niya. Hindi na siya mainit. Napatingin si Sean sa kanyang relo, saka tinanggal ang thermometer sa kilikili ni Tim. Lampas pa rin ng 38 degrees. Bahagya itong bumaba. Naramdaman ni Kingsley ang leeg ni Tim. Hindi na siya mainit na pakiramdam tulad ng dati. Kumunat ang noo ni Benjamin. Kumirat ang kanyang puso nang makita si Tim na nakahiga sa kama at nakangiwi sa sakit. Pababain pa ang temperatura niya, utos niya kay Sean. I will. Papahiran ko pa siya ng ointment. Kinuha ni Sean ang pamahid na may kakayahang bawasan ang pantal sa init at sinimulang ipahid sa bata. Pagkatapos, kumuha siya ng alcohol swab at pinunasan ang mga palad ni Tim. Gaano katagal bago mawala ang pantal sa kanyang mukha? Sa paghusga sa kalubhaan ng kalagayan ng kanyang anak, naisip ni Benjamin na magtatagal bago siya makabawi. May mapapansin si Erisa sa kanya kung pabalaykan ko siya ng ganoon. Hindi ko masasabing sigurado. Tatagal ng ilang oras bago mawala ang mga spot, ngunit maaari kang mag-relax ngayon na. Bumaba ang temperatura ni Tim. Magiging maayos siya. Painumin ko lang siya, aliw na sabi ni Sean na napansin niyang nag-aalala pa rin ang kaibigan sa anak. Ma'am, tumango si Benjamin. Iniisip niya kung paano niya ipapaliwanag kay Erisa ang kawalan ni Tim. Napatingin si Zachary sa kanya. Iniisip mo ba na hindi makita ni Tim si Mommy? Tinapunan ni Benjamin ang bata ng isang gilid na sulyap na puno ng pagsang-ayon. Nakaisip ka na ba ng excuse? Pilyong kumikinang ang mga mata ni Zachary. Hindi, nasa iyo ang lahat. Natigilan si Benjamin. Akala ko may ideya ang bata. Natuwa sina Kingsley at Sean sa mga kalokohan ng mag-ama. I think Erisa would buy any excuse you give her, boss, pang-aasar ni Kingsley na nakangiti. Pinanlakihan siya ng mata ni Benjamin. Tulungan mo akong mag-isip ng isang bagay, bulong niya. Ngumiti si Kingsley. I wouldn't dare. Mas maganda kung ikaw ang mag-isip ng isang bagay sa sarili mo, baka sisihin mo ako kung hindi ito gumana. Ngumisi si Benjamin. Nanatili siya ng kaunti sa ward, pagkatapos ay lumabas para tawagan si Gavin. Kailan ka pupunta sa ospital? Huwag kang dumiretso kay Mommy pagdating mo dito. Isama mo si Zachary. Kung magtatanong siya tungkol kay Tim, sabihin sa kanya na dinala siya ni Lolo sa isang pagtitipon. Matapos bigyan si Gavin ng isang set ng tahasang mga tagubilin, sinabi sa kanya ni Benjamin na ibigay ito sa iba. Got it. Kamusta si Tim? Tanong ni Gavin sa telepono. Mas lalo siyang gumanda. Makikita mo mismo pagdating mo dito. Matapos paalalahanan ang kanyang anak na pumunta ng mas maaga, ibinaba ni Benjamin ang tawag, pagkatapos ay tinawagan ang kanyang ama. Dahil hindi pa rin alam ni Darius ang nangyari sa mga bata, pinunan siya ni Benjamin. Galit na galit si Darius. God damn that bastard. Tandaan, dinala mo si Tim sa isang pagtitipon kung magtatanong si Erisa, paalala ni Benjamin sa kanyang ama, na walang oras upang aliwin ang huli. Si Lolo ba ang nasa linya? Boses ni Zachary. Lumingon si Benjamin at nakita ang bata sa pintuan. Tumango si Benjamin. Oo, napakagat ng lobby si Zachary bilang hindi pagsang-ayon. Hindi ka ba nag-aalala na baka magkasakit si Lolo sa galit sa balita? Gusto niyang malaman ang buong kwento, at walang pagkakaiba kung sasabihin natin sa kanya ngayon o mamaya. At saka, kailangan natin siyang maglaro ngayong gabi. Hindi nag-alala si Benjamin kay Darius. Dahil ipinaalam niya ang huli pagkatapos ng insidente at na hindi na siya nag-aalala kay Tim, mas gamaan ang pakiramdam niya. Papagalitin ka ni Mommy kapag nalaman niya, harumph ni Zachary. Napatingin si Benjamin sa kanyang anak. Nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam na ang bata ay ninanamnam ang posibilidad ng isang palabas. Hindi niya malalaman kung hindi ka umimik. Sinamon siya ng tingin ni Zachary. Sigurado ka. Kabanata 1248. Sinalubong ni Benjamin ang mga mata ni Zachary. Hindi niya malalaman hanggat hindi mo namamalayan, mahinahong sabi niya. Matalino si Mommy, baka sakaling maisip niya iyon. Nagpout si Zachary. Laging nalaman ni Mommy. Naningkit ang kanyang mga mata, pinag-aralan ni Benjamin ang kanyang anak. Get on the same page, all of you. Basta huwag hayaang madulas ang anumang bagay. Napabuntong hininga si Zachary. Got it, ikaw din. Mag-ingat ka. Napatingin si Benjamin sa bata. Pumunta ka at maligo. Huwag hayaan ang iyong ina na makakita ng bakas ng anumang bagay na kakaiba.
Napansin pa niya ang dumi sa sapatos ko. Bumaba ang tingin ni Zachary sa kanyang shirt. Wala akong mapapalitan. Tinawag ni Benjamin si Kingsley, na nasa loob ng ward. Bilhin si Zachary ng isang set ng damit, Kingsley. Si Kingsley ay lumitaw at itinuring ang parehong ama at anak. Hindi na kailangan yan. Maaari kong ipahatid dito sa isang tao sa isang tawag sa telepono. Hindi na kailangang dumaan sa lahat ng problemang iyon. Hiniling ko kay Oliver na dalhan ako ng ilang damit, sabi ni Zachary habang nakatingin sa dalawang matanda. Naisip ko na ito. Nakangiting hinaplos ni Kingsley ang ulo ng bata. Mas matalino ka kaysa sa iyong ama para sa pag-iisip tungkol dito ng maaga, Zachary. Sinulyapan ni Zachary si Benjamin, mukhang natutuwa sa sarili. Tamad ka lang, panunumbat ni Benjamin kay Kingsley habang pinaningkitan niya ang huli. Naghilamos ng mukha si Kingsley. Mas maginhawang may magdala nito. Nakipagtalo siya. Paano ito naiiba? Si Benjamin ay hindi nagpahayag na makipagtalo sa kanya. Pumasok siya para tingnan si Tim, nagpa siya na babalik lang siya sa ward ni Erisa kapag mas bumaba ang temperatura ni Tim. Samantala, dumating si Darius at ang mga bata sa ospital. Kamusta si Tim, Zachary? Si Darius ay nasa tabi ng kanyang sarili sa pagkabalisa. Gusto niyang tanungin si Benjamin sa tawag nila kanina, ngunit binabana ng huli ang tawag. Patuloy akong mag-aalala kung hindi ko makita ng sarili kong mga mata ang apo ko. Sinabi sa akin ni Daddy sa telepono na mas mahusay si Tim. Pupuntahan natin siya ngayon. Kasama ang kanyang mga nakababatang kapatid, pinangunahan ni Gavin ang kanyang lolo sa ward ni Tim. Tim! Agad na umiyak si Darius pagdating sa pinto. Si lolo ba iyon? Nagmamadaling lumabas si Zachary nang marinig ang boses ni Darius. Nandito na tayo. Kumaway siya sa kanila. Mabilis na humakbang si Darius. Nagmadali ang mga bata sa pagsabay sa kanya. Hello, Old Mr. Graham. Nang makita ang pagdating ng grupo, nagmadali sina Sean at Kingsley para tulungan ang matanda. Kamusta si Tim? Siya ay mas mahusay pagkatapos ng job, huwag mag-alala, Sean comforted Darius. Ayos ka lang ba? Napatingin si Gavin kay Zachary nang may pag-aalala. Kahit na sinabi sa kanya sa telepono kanina na okay na ang lahat, nanatili siyang nag-aalala. Okay lang ako. Pumunta at tingnan mo si Tim. Umiling si Zachary. Walang pag-iimbot, hinimok niya ang iba na makita si Tim. Pinag-aralan sandali ni na Oliver, Jasper, at Jesse si Zachary bago pumasok sa ward ni Tim. Habang mahimbing na natutulog si Tim, maingat na pinalibutan ng iba ang kama. Bakit ang pula ng mukha niya? Masakit na nadurog ang puso ni Darius nang makitang iba ang hitsura ng bata sa kanyang nakasanayang sarili. Nagkaroon siya ng allergic reaction sa sleeping drug. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, pinunan ni Kingsley si Darius. Sinabi pa rin ni Benjamin sa kanya ang lahat. Kumunat ang noo ni Darius. Bigyan mo ng masusing paglilinis ang sistema ni Tim, Sean, utos niya habang pinipigilan ang kanyang galit. Nakakasira ang substance. Huwag kang mag-alala, Old Mr. Graham. Aayusin ko si Tim, saad ni Sean. Ang bata ay hindi makakakuha ng isa pang reaksyon sa mga bagay-bagay, o ako ay magkakaroon ng problema. Nakasimangot din sina Gavin, Zachary, Oliver, Jasper, at Jesse. Ang mga mata ni Jesse, lalo na, ay pula. Kailan madyay gising si Tim? Nabulunan siya. Kabanata 1249. Si Tim ay hindi natutulog ng napakatagal, siya ay nakatulog lamang pagkatapos ng job, pag-aliw sa kanya ni Sean. Dapat mong gamutin si Tim, Mr. Bailey. Kahit na siya ay umiiyak at sumangot, ang batang babae ay mukhang kaibig-ibig sa kanyang mapula-pula na ilong. Yumuko si Sean at pinunasan ang kanyang mga luha habang nangako sa kanya, huwag kang mag-alala. Magiging maayos siya pagkatapos ng job. Pagkatapos, masuyong tinapik niya ang ulo niya. Hush, ngayon. Hindi mo ba bibisitahin ang iyong ina sa lalong madaling panahon? Matatapos na ang laro kapag nalaman niyang umiiyak ka. Muling sumangot si Jesse. Wala akong ibibigay. Sasabihin ko lang sa kanya na nahulog ako. Ang kanyang kalokohan ay nagpatawa sa lahat. Yun lang. Huwag hayaang may madulash. Mapaglarong hinampis ni Jasper ang kapatid sa ulo. Nagpout, nginisyon siya ni Jesse. I won't. Ikaw lang ang niloloko ni Mommy. Naghilamos ng mukha si Jasper, hindi balak na ituloy ang pakikipagtalo sa kapatid. Habang pinagmamasdan silang dalawa ay nagsalita si Oliver. Stop quarreling. Remember what Gavin told you is, hindi natin dapat hayaang malaman ni Mommy ang nangyari ngayon, baka mag-alala siya.
Mas mainam na manahimik sa tabi ni Mommy, paalala ni Zachary sa kanila. Tumango ang mga bata sa sinabi ng kapatid. Magiliw na tinapik ni Gavin ang kamay ni Tim. Kamukhang kamukha niya si Benjamin nang kumunat ang noo niya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ng mga bata kay Darius, manatili ka rito kasama si Tim, Lolo. Bibisitahin natin si Mommy. Siguradong nagugutom na siya. Maghay-hinala si Mommy kung hindi kami magpapakita. Go on, then. I'll be here with Tim. Pagsang-ayon ni Darius. Gusto rin niyang makita ang kanyang manugang, ngunit hindi manatiling mag-isa si Tim. Bukod pa rito, naisip niyang mas mabuting huwag na lang pumunta dahil sa plano ni Benjamin. Pinag-aralan ng mga bata si Tim. Bagaman siya ay natutulog, sila ay nagsalita sa kanya ng pabulong. Magpahinga ka na, Tim. Pupunta kami ngayon kay Mommy at babalikan kita mamaya. Ngumiti sina Kingsley at Sean. Let's go. Gusto ko ring bisitahin ang nanay mo. Si Kingsley ay nagtungo sa pinto. Dahil kailangan niyang bantayan si Tim, hindi sumama si Sean sa kanila. Sa pangunguna ni Kingsley, ang mga bata ay nagtungo sa ward ng kanilang ina na may kasamang hapunan. Gising na si Erisa at nagugutom. Bakit wala pa ang mga bata? Tanong niya sa lalaking nagbabalat ng mansanas sa tabi ng kanyang kama habang nakatingin sa sinag ng takip silim sa labas. Napasulyap si Benjamin sa kanya habang iniaabot ang binalatan na hiwa ng mansanas. Mag-ipal ka muna, malapit na silang matapos. Ibinuka ni Erisa ang kanyang bibig at kinuha iyon. Yan din ang sinabi mo kanina, she mumbled, shooting a glance at him. Natutuwa, ginawa ni Benjamin ang kanyang telepono para tawagan ang mga bata. Mama, madali ko sila. Ano ang tumatagal sa kanila? Bago niya nagawang i-dial ang numero, nanggaling sa pinto ang boses ng mga bata. Narinig din sila ni Erisa. Huwag kang mag-abala, masayang sabi niya. Nandito na sila. Naningkit ang mga mata ni Benjamin nang makitang tuwang-tuwa ito. Hindi siya makakapatuloy dito kapag nalaman niyang kinidnap ang mga bata. Pumunta kami para makita ka, Mommy. Boses ni Jasper ang unang nakarating sa tenga niya. Maya-maya pa ay pumasok na sa kwarto ang ibang mga bata. Bumaba ang tingin ni Erisa sa bawat bata. Nagsimulang maglaho ang takot na bumabalot sa kanyang buong araw. Nasaan si Tim? Tinitigan niya ang pinto bago lumingon ng may pag-aalinlangan para harapin ang iba nang hindi dumaan dito si Tim. Si Tim ay sumama kay Lolo sa isang pagtitipon. Mommy, gusto ni Lolo na magpakita sa amin doon, ngunit nangako kaming magkikita kami. Nakita niya na hindi namin iiwan si Tim. Ngunit dahil hindi makatanggi si Tim, sumama siya kay Lolo. Pero hindi siya mukhang masaya tungkol dito. With a solemn expression, maayos na ni-relay ni Gavin ang buong kwento. Binaril ni Benjamin ang kanyang anak ng tingin ng pagsang-ayon. Kabanata 1250. Bumungad sa isip ni Erisa ang eksena habang nakikinig siya sa kwento ni Gavin. Bakit hindi mo tinulungan si Tim? Tanong niya, hindi mapigil ang tumawa. Mas madaling sabihin kaysa gawin, Mommy. Hindi mo makukumbansi si Lolo kahit nandoon ka, suwi ni Jasper sa kanya, na nakanganga ang mga lobby. Natuwa si Erisa, paano mo natitiis na panoorin ang pag-alis ni Lolo kay Tim? Pang-aasar niya sa kanila, wala kaming magagawa tungkol dito. Sabi ni Lolo, ibabalik niya sa amin ang mga Regalong pera, kaya hinayaan namin si Tim. Para sa isang mabuting layunin, gayon pa man. Sa likod ng salamin niya, pilyong kumislap ang mga mata ni Oliver. Nawala nang masabi si Erisa laban sa bata. Kung gayon, bakit hindi ka sumama sa kanila? Sigurado akong nakakuha ka ng maraming pera na regalo gamit ang iyong mga talento. Namula si Oliver sa papuri ng kanyang ina. Hindi ako sumama dahil mas gusto kitang makasama, Mommy, nakangiting sagot niya. Alam ni Erisa na tinutokso siya ng kanyang anak, ngunit nagbigay ito sa kanya ng mainit at malabong pakiramdam. Kailan kinuha ni Lolo si Tim? Pupunta ba sila? Dahil hindi siya nakita sa buong araw, na-miss niya ang kanyang anak. Iniisip din niya kung hindi siya magiging komportable sa party ni Darius. Nagpalitan ng tingin ng mga bata. Sa tingin ko hindi nila gagawin, sagot ni Zachary. Walang nakakaalam kung anong oras matatapos ang pagtitipon. Naisip ni Erisa na may punto siya. Samantala, nag-text si Benjamin. Bago pa makapagsalita si Erisa ay tumunog ang kanyang phone na may notification ng isang mensahe. Nagring ang phone mo, Mommy, udyok ni Gavin sa kanya habang lumalapit ito at iniabot sa kanya ang kanyang telepono. Ito ay isang text. Kinuha ni Erisa ang phone niya, binuksan ang message. Galing sa lolo mo.
Nakasulat ito, kasama ko si Tim sa isang pagtitipon, Isa. Huwag kang mag-alala, babantayan ko siya. Nakangiti si Erisa habang nagsusulat ng reply. Nakahinga ng maluwag si Benjamin nang mapansin niyang tila wala siyang hinala. Kinapa ang kanyang leeg, sinubukan ni Kingsley na silipin ang telepono ni Benjamin ngunit hindi ito nagtagumpay. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Galit na nanlaki ang mga mata ni Kingsley. Nandito ako para makita si Erisa. Ngumisi si Benjamin. Walang laman ang kamay. Pinagmasdan sila ni Erisa. Nagulat siya nang matuklasan ang isang nakakatawang bahagi sa kanya. Huwag mo siyang pansinin, nakangiting sabi niya kay Kingsley. Wala kang dapat dalhin sa akin. Isa pa, sigurado akong abala ka, Mr. Watts. Hindi mo na kailangang puntahan ako araw-araw. Okay lang ako. Wala akong masyadong nangyayari, gayon pa man, mabilis na sagot ni Kingsley. At saka, sumasabay lang ako. Napangiti si Erisa, alam niyang masaya itong kasama ang mga bata. Kain na tayo, Mommy. Lumalamig na ang pagkain, sabi ni Jessie nang maramdaman niyang kumukulo ang tiyan niya. Sige, anong dala mo? Malumanay na tanong ni Erisa kay Jessie. Binigyan siya ni Jessie ng isang lihim ng ngiti. Maraming masasarap na pagkain. Si Mr. Whitley ang gumawa nito. Ipinaayos ni Erisa ang mga bata sa mesa. Hindi ka pa ba kumakain? Hindi. Gusto ka naming kumain, sagot ni Jasper habang kinukuha ang pagkain at naghahanda ng ihain. Sumunod sa kanya si Gavin at ang iba pa. Hindi nagtagal, inilatag na ng mga bata ang pagkain. Hindi mo ba kami bibigyan ng kamay, Mr. Watts? Hindi ka makakakain kung hindi. Tinawag ni Oliver si Kingsley, na nagmamadaling lumapit. Here, let me. Kanina ka pa nag-aaway kaya ayokong makisali. Naghilamos ng mukha ang mga bata sa hindi makapaniwala. Pinagmasdan sila ni Erisa. Kumikislap ang mga mata niya sa saya. Doon tayo kumain, mungkahi ni Benjamin kay Erisa nang makarating ito sa tabi nito. Binalik niya ang tingin niya. Tara na. Sinalo siya ni Benjamin sa kanyang mga braso at inilagay sa isang upuan sa hapagkainan. Halika, magsimula tayo sa ilang nilagang. Unang pinagsilbihan ni Kingsley si Erisa, pagkatapos ay si Benjamin, at panghuli, ang mga bata.